Inggitarang BFF. Paano kung ang itinuturing mong kaibigan ay siyang magdadala sa iyo sa kapahamakan dahil puno ito ng inggit sa iyo? Ano ang gagawin mo? Magtitiwala ka pa ba? Sabay-sabay nating tungayan ang kwento ni Althea. Magandang araw po sa inyo at pati na rin sa mga masugid niyong tagapakinig. Katulad ko, aking pong ibabahagi ang aking karanasan tungkol sa mga aswang. Isang karanasan na ayaw ko nang balikan at nagbigay sa akin ng takot na muling makakilala ng bagong kaibigan. Meron akong matalik na kaibigan na itatago ko na lang sa pangalang Roslyn. At ito ang aking kwento. Oh, bakit nakabusakot ka na naman dyan? May nangyari ba sa kantin? Tanong ni Althea. Yung mga lalaki kasi sa kantin hinaharangan na naman ako para hingi ng number mo. Bakit pa kasi hindi nila mahingi sa iyo ng diretsyo mga numero mo? At hinangan ay ako pang inaapalan nila. Bibili lang naman ako ng tubig Naiirita ang sagot ni Roslyn. Pasensya ka na, Roslyn Hayaan mo na lang mga yon. Nagpapapansin lang naman ang mga yon. Nakabili ka ba ng tubig mo? Hindi nga Umalis na nga ako doon kaya hindi na ako bumili. Kaya sige, ako nang pibili ng tubig mo mamaya. Libre ko na rin. Nasa bench kami ng mga oras na yon dahil wala kaming klase kasi vacant. Madalas ay si Roslyn lang ang kasama ko at ako lang din ang kasama niya. Walang ibang kaibigan si Roslyn. Minsan ay mas gusto lang talaga nito ang mag-isa at huwag makisalamuha sa ibang tao. Siguro ay dahil laki raw ito sa probinsya. Siya na pala, pupunta ka ba sa Sabado kina Nika? Tanong ni Althea kay Roslyn. Sabado? Bakit? Anong meron sa Sabado kina Nika? May project pa tayo? Ha? Party niya sa Sabado. Iniimbitahan niya ako kahapon. Ikaw ba? Hindi niya ako iniimbitahan. Talaga? Baka naman nakalimutan ka lang. Sumama ka pa rin. Siguro naman ay maiintindihan niya kung isasama kita. Dahil best friend kita. Wag na. Ayoko. Isipin pa nun nag-gate crush ako. O pumunta ako kahit hindi naman ako iniimbitahan. Hay, sige. Hindi na lang din ako pupunta. Bakit naman? Dahil hindi ka pupunta. Ano naman ang gagawin ko doon kung wala ka? Ikaw naman ang kaibigan ko doon at hindi si Nika. Talaga? Hindi ka pupunta kung hindi ako kasama? Oo, kung gusto mo, gumawa tayo ng sarili nating lakad sa Sabado. Total, wala naman tayong klase nun. Sige. Alam ko naman na naging mabuting kaibigan talaga ako kay Roslyn. Tinuturing ko siya na isang matalik na kaibigan. Naging obsessed din siya sa pagkakaibigan namin kung saan ay tila hindi niya nagugustuhan kapag nakikita niya ako na may kasamang iba. Nasa kantin ako noon, kasama ang isa sa bakla naming kaklase. Wala siya dahil sa library siya para tapusin ang kanyang reporting. Gusto ko sana siyang samahan doon. Kaya lang ay nagugutom na talaga ako. Kaya kinailangan ko nang mauna sa kanya para kumain. At dahil nakita yata ako ni Mario na mag-isa kaya sumabay na siya sa pagkain ko. Nagtatampo na nga kami sa'yo kasi hindi ka sumasama sa mga gala namin. Sumbat ni Mario kay Althea. Naku, wala naman kasi talaga akong hilig sa mga dalagala na yan. Ayoko rin naman na uminom. Mas gusto ko ay sa bahay lang. Depensa ni Althea kay Mario. Hoy, tsaka ka. Hindi ka naman ganyan ng high school tayo Lagi ka ng present kapag may ganaan di kaya naman ay may outing. Ngayong college lang tayo tsaka ka lang naging KJ. Baka nahawa ka na kay Roslyn. Baliw, hindi Sarili kong magustuhan yon. Hindi dahil kay Roslyn. Hay nako, aminin mo. Dahil kay Roslyn, kaya hindi ka pumunta ng Sabado sa birthday ni Nika Hinihintay ka kaya namin. Hindi Bakit mo naman dinadamay si Roslyn sa mga desisyon ko? Siya lang naman kasi ang hindi inimbitahan ni Nika na pumunta sa birthday niya. Anong ibig mong sabihin? Bakit sa lahat ng kakasin natin, si Roslyn lang ang hindi niya inibitahan?
May problema ba si Roslyn at Nika? Wala naman. Ang alam ko ay ayaw lang ng Nika kay Roslyn. Sa tingin ko ay dahil weird minsan si Roslyn at naisip ni Nika na baka mailang lang ang ibang mga bisita niya kung iimbitahan niya si Roslyn. Kaya nagpasya siya ng wag na lang. Siyempre, birthday niya yun kaya gusto niya na happy-happy lang. Natahimik lang si Althea. Bakit ikaw, Althea, hindi ka ba nang weirdan kay Roslyn? Ang weird niya kaya. Hindi naman mabait kaya siya. Oo nga, pero hello, iba ang aura niya no? Kung ikaw, laging maliwalas ang aura mo, siya naman, laging maulan. Hakagloomy ang tinutukoy mo. May paulan-ulan ka pang nalalaman. Gloomy ba yun? Akala ko thunderstorm. Nagtatawanan lang kami noon ni Mario nang mabilis din kaming napahinto. Dahil sa biglaang pagsulpot ni Roslyn, noong una ay hindi ko lang pinansin ang seryosang ekspresyon ng mukha niya habang nakatingin sa akin at lalo na kay Mario. Pero alam ko sa sarili ko at sa loob-loob ko na hindi niya nagustuhan na makita niya na masaya ako habang kasama ang iba naming mga kaklase. Sige, Althea, babalik na ako sa room natin. Wika ni Mario. Sabay-sabay na tayo. Kakain lang naman si Roslyn eh. Mamaya ka na umakyat. Paghiikayat ni Althea kay Mario. Hindi na, i-check ko pa rin kasi yung ginawa kong presentation para sa reporting natin mamaya. Aakyat na ako. Ganun ba? Sige, samahan ko na lang muna si Roslyn kumain. Pero aakyat na rin kami mamaya. Sige, eat well, Roslyn. Hindi na sinagot o pinansin ni Roslyn ang pagpapaalam ni Mario. Umupo na lang siya sa tabi ko habang seryoso ang ekspresyon ng mukha. Pero dahil hindi ko pa alam noon yung tunay na nararamdaman ni Roslyn, kaya isinantabi ko yung nakikita kong ekspresyon sa kanya. Hanggang sa isang araw, wala pa rin ho akong ideya na may kinalaman siya sa pagkakaaksidente ni Mario. Nasa klase kami noon nang dumating yung isang nakakatindig balahibo na balita. Guys, nabalitaan niyo ba yung nangyari kay Mario? Bakit? Anong nangyari? Nasa hospital siya ngayon. Wala, bakit? Ganito nga, kagabi, wala yung parents ni Mario sa bahay nila. Pagkatapos, bigla raw namatay yung ilaw. May nagpakita raw na babaeng nakaitim kay Mario. Ano? Ano yun? Black lady? Ghost? Multo? Hindi. Ito ang malala, aswang daw. Balak daw kainin si Mario. Gawa-gawa mo na yung kwento mo. Aswang? Kampo ka naman yan. Usap-usapan ng mga kaklaseng lalaki ni Althea. Maniwala kayo, aswang daw nga eh. Tingnan niyo, hindi pumasok si Mario ngayon. Dahil nga nasa hospital siya. Nung aatakihin kasi siya ng multo, tumalon siya mula dun sa second floor ng bahay nila. Kaya ayun, nabalian siya ng paa at sa likod. Kanino mo naman nakuha ang balita na yan kung nasa hospital pa si Mario? Sa pinsan niya na nagbabantay sa kanya ngayon sa ospital. Maniwala kayo guys. Noong nagkamalay daw kasi kagabi si Mario mula sa pagkawala niya ng malay, noong may balak na umatake sa kanya, ang bukang bibigan daw ni Mario ay salitang aswang. Nakakatakot naman yan kung totoo talaga. Dahil sa loob rin kami ni Roslyn ng classroom, nang ibalita yun ng isa naming kaklase. Kaya rinig na rinig namin pareho ang nakakatakot na balitang yon. Habang ako ay nag-aalala, kapansin-pansin na parang wala nang pakialam si Roslyn sa kanyang naririnig dahil patuloy pa rin siya sa ginagawa niyang pagbabasa. Narinig mo ba yon? May umataking aswang kay Mario. Nakakatakot naman. Naitanong ni Althea kay Roslyn. Narinig ko. Ibig sabihin ay totoong may aswang? Wala namang imposible sa mundo. Masyadong malaki ang mundo para maging limitado lang sa mga normal na tao. Ibig sabihin, ay naniniwala ka? Pwede. Hindi naman kasi malabo na meron talaga na ganoon. Ang alam ko lang ang mga aswang, hindi yan basta-basta aatake na walang dahilan. Anong ibig mong sabihin? Iisipin mo, nagtatago nga ang mga aswang eh. Nagtatago sila sa mga liblib na lugar para hindi sila mapakailaman ng mga tao. Pero bakit bigla na lang itong umatake kay Mario? Ibig sabihin noon,
Baka may maling ginawa ang bakla na yon. Kaya nasampulan tuloy siya. Pasalamat nga siya at hindi siya kinain ng aswang eh. Nang mga sandaling yon, hindi ko alam kung seryoso ba si Roslyn sa mga sinabi niya, pero hindi ko na lang yon binigyan ng malaking atensyon. Lalo na at pumasok na rin yung prof namin para sa klase. Dumating ang February, Valentine's noon, at alam ko na doon na nagsimula ang pag-iiba ng tingin sa akin ni Roslyn. Alam ko na ng mga panahon na iyon ay isang kaaway na ang turing niya sa akin. Isa na lang akong taong kinaiinggitan niya sa maliit na bagay na hindi ko naman kontrolado. Maraming nabibigay sa akin noon ng mga bulaklak at mga chocolate na siyempre tinatanggap ko naman. Wow, ang dami niyan ha. Ang dami mong natanggap na flowers and chocolate. Sambit ng isang kaklase ni Althea. Oo nga, pahingi naman kami. Ha, sige, kuha lang kayo. Basta tirahan niyo ako ha. Itirahan niyo yung Toblerone at saka Ferrero. Tugon naman ni Althea sa mga klase niyang babae. Ang bait mo talaga, Althea. Sige, kuha na kayo. Kumuha ka rin, Roslyn. Mamaya na. May hinihintay ka pa? Kanina ka pa nakatanaw sa labas ng room natin eh. Wala naman. Hinihintay ko lang na mag-uwihan na. Ang tagal kasi ng program sa babae eh. Patapos siguro yon. Pwede naman daw tayong lumabas pagka dating ng 7 p.m. Althea, may naghahanap sa'yo. Kaming mga naiwan sa room ay sabay-sabay na napatingin sa isang kaklase naming lalaki. Nasumulpot na lang at biglang pumasok. Ha? Sino? Nagsimulang maghiyawan ang mga kaklase ko, maliban na lang kay Roslyn, na daan-daang pumasok sa room namin ang isang tourism student na si Art. Aramdam ko na natigilan si Roslyn, pero hindi ko yun masyadong pinansin dahil mabilis na akong hinigit ng ibang mga kaklase ko para tumayo sa pinagkakaupuan ko at saka tinulak palapit kay Art. Hi Althea. Pagbati ni Art kay Althea. Hi Art, anong ginagawa mo rito? Ibibigay ko lang sana sa iyo to. Para sa iyo to. Flowers and chocolate. Sana mo gustuhan mo at saka hindi pa ako huli sa pagbibigay sa iyo ng regalo kahit na alam ko naman na marami nang nagbibigay sa iyo niyan. Special sa akin yan kasi ikaw ang pagbibigyan ko. Happy Valentine's Day. Sana all. Tukso ng isang nilang kaklaseng lalaki. Grabe, nakakaingit naman ang isang Althea. Sana ako rin. Dugtong naman ang isa nilang kaklaseng babae. Huwag ka kayong magulo. Nakakaya. Art, salamat dito ha. Hindi ka na sana nag-apala pa. Pero salamat pa rin. Happy Valentine's Day din sa'yo. Gwapo si Art, pero hindi talaga siyang tipo ko. Lalo na't wala pa rin talaga sa isip ko ang pagkakaroon ng nobyo ng mga panahon na iyon. Nag-usap pa kami ng konti hanggang sa matanaw ko na si Roslyn sa may bintana ng classroom na papalis. Doon siya dumaan sa kabilang pinto ng room namin kaya hindi ko namalayan na wala na pala siya sa upuan namin at naglalakad na siya papalayo ng mga oras na iyon ay wala akong kaalam-alam na may gusto pala siya kay Art. Kaya ganoon na lang ang naging reaksyon niya. Hindi rin niya ako pinansin ng ilang araw. May nagawa pa akong mali, Roslyn? Wala naman. Talaga ba? Bakit parang iniiwasan mo ako nitong mga nakarang araw? Lagi mo tinatanggihan yung mga pag-aaya ko sa iyo na lumabas. Tapos, hindi mo na rin sinasagot yung mga messages ko sa iyo. Kahit katawag ko, hindi mo rin sinasagot ng weekend. Marami akong ginagawa pero hindi kita iniiwasan. Magsasalita pa sana ako nang maputol yun dahil sa ringtone ng cellphone ko na biglang tumunog. Napabuntong hininga ako ng tahimik nang mabasa ko na si Art yung tumatawag. Sandali lang ha, sasagutin ko lang to. Sige. Hello Art? Paramdam ko na napalingon sa akin si Roslyn nang marinig niya ang pangalan na binanggit ko. Pero hindi ko pa rin yun napagtuunan ng pansin dahil wala talaga akong ideya sa nararamdaman niya para kay Art. Napatawag ka? Pwede pa tayong sabay na kumain sa kantin? Mamaya sa break time nyo. Break time rin kasi namin mamaya Hindi ako pwede Mag-aaral kami sa library ng mga kaibigan ko.
malapit na yung exam eh. Ganun ba? Pwede bang sumabay na lang ako sa iyo sa pag-aaral sa library? Next time na lang, Art. Pasensya na. Bye. May number ka pala ni Art? Nakakausap mo na pala siya? Binatuhan ko si Roslyn ng tingin dahil napansin ko ang pag-iba ng tono ng kanyang pananalita. Naging seryoso yon. Idagdag na rin ang mga tingin niya sa akin na walang kabuhay-buhay. Hiningi niya raw sa isang kaklase natin eh. Wala naman akong nagawa. Ang kulit niya eh. Lagi na lang akong inaakit na lumabas. Tapos, gusto niyang isama ako sa family outing nila sa semester break natin. Pero tinanggihan ko naman. Bakit mo tinanggihan? Ikaw naman ang nagsabi na wala ka pang planong gawin sa sem break natin, di ba? Oo nga, pero kahit na. Bakit naman ako sasama kung napipilitan lang ako, di ba? At saka, alam ko naman na para-paraan lang ni Art yun sooner or later. Magtatanong na yun kung pwede niya akong ligawan. Alam mo naman na wala pa sa isip ko ang makipagrelasyon. Hindi na siya nagsalita sa mga sinabi ko. Nagkaroon tuloy ng saglit na katahimikan sa pagitan namin. Hanggang sa muli niya akong inarap. Free ka pa mamayang gabi? 50-50 pa eh. Pala ko kasi sana mag-review mamaya para sa exam natin. Bakit mo natanong? Yayayain sana kita na mag-sleep over sa bahay. Doon sana tayo mag-aral sa bahay. Sleep over sa inyo? Sigurado ka? Ganyan mo lang ako niyaya na pumunta sa bahay mo eh. Nahihiya pa kasi ako noon sa'yo. Pero ngayon, pwede na dahil close na tayo, diba? Oo naman. Sige, game ako dyan. Magdadala ako ng snacks para may makain tayo. Habang nag-aaral? Sige. Nang mga sandaling yun ay hindi ko pa rin talaga nararamdaman na may kakaiba na kay Roslyn. Hindi ko alam at wala akong kalam-alam na may balak na pala siyang gawin sa akin. Kaya niya ako niyaya noon na pumunta sa kanyang bahay. Dahil nga malaki ang tiwala ko sa kanya, excited pa ako noon na makipag-sleep over. Ikaw na pala nakatira rito? Oo, wala kasi mga magulang ko. Nasa isang malayong lugar sila. Taga-probinsya naman talaga kami. Ganun pa? Ibig sabihin independent ka talaga. Buti't pinayagan ka ng parents mo na manirahan dito sa syudad na mag-isa. Alam kasi nila na kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Kung sakali man na magrabyado ako, buti ka pa. Ako kasi, hindi ako pinapayagan ng parents ko na manirahan mag-isa eh. Anyways, ilalapag ko lang dito yung mga gamit ko ah. Sige, magpapalit na ako ng damit at saka kukuha na rin ng snacks. Nag-aaral naman talaga kami noon ni Roslyn, pero kapansin-pansin ang pagiging sobrang tahimik niya. Na para bang may malalim siyang iniisip. Pagsapit ng gabi, naisipan na namin na sa sala na lang matutulog dahil nga maliit lang yung kama niya at isang tao lang ang kasya. Kaya naman naglatag na lang kami ng foam sa sahig para magkasya kami. Katatapos ko lang noon na magpalit ng damit sa banyo at naglinis na rin ng katawan para matulog na lang. Doon ko napansin na may kausap si Roslyn sa cellphone. Nakatalikod siya sa gawi ko kaya hindi niya napansin ang pagdating ko. Naririnig ko rin ang sinasabi ng kausap niya pero hindi ganoon kalinaw dahil ilang hakbang din ang layo ko mula sa kanya. Nandito nga eh, sasayangin ko pa ba ang pagkakataon? Sabi ni Roslyn sa kausap niya sa cellphone. Uulitin ko, huwag mo munang gawin ang plano mo. Dalhin mo na lang yan dito sa lugar natin para gawing alay. Malapit na ang pag-aalay para naman makapakinabangan nating lahat at hindi lang ikaw ang tumamasa. Sagot naman ng kausap niya sa cellphone. Ano pa nga ba magagawa ko? Sige. Ayusin mo mga desisyon mo, Roslyn. Hindi porket ikaw lang mag-isa dyan ay puro sarili mo lang iniisip mo. Hindi na ako mauulit, Amang. Hindi ko na masyadong naintindihan yung narinig ko dahil mahina nga. Nang pinatay na ni Roslyn ang tawag ay doon ko na pinaramdam sa kanya ang presensya ko. Sinong kausap mo, Roslyn? Mukhang seryoso yata. Kanina ka po dyan? Hindi naman. Halos kararating ko lang. Bakit? Promise. Wala naman akong narinig if ever na masyadong personal yung pinag-uusapan nyo ng kausap mo. Hindi naman. Si tatay lang yun.
Nagpapabili lang sa akin ng handa para sa piyesta. Sa lugar namin kapag umuwi ako, naiinis lang ako dahil sa akin pa iutos samantalang layo pa ng biyahe. Isa pang bitbitin yung pag-uwi. May fiesta sa inyo? Oo, pero maliit lang na fiesta yun. Saktong-sakto dahil yung fiesta sa amin sumabay sa semester break natin. Wow, ayos yun ah. Gusto mo bang sumama, Althea? Ako? Naku. Baka hindi ako payagan eh. Di ba sabi mo ay malayo yung probinsya niyo? Alam mo naman yung parents ko, masyadong stricto. Shock na hindi sila papayag. Semester break naman natin yon. Isang linggo lang yun tapos pwede ka na ulit umuwi. Hindi naman kailangan na buong break natin ay doon ka muna. Hanggang sa magpiesta lang. Hindi naman kita pababayaan doon eh. Gusto ko lang din talagang ipakita sa pamilya ko na may kaibigan ako dito sa syudad. Nag-aalala kasi sila na baka walang kumakaibigan sa akin dito. Nag-aalala sila na baka mag-isa lang ako. Kaya gusto kong ipakilala ka sa kanila. Kaya sana makasama ka, Althea. Hindi pa ako makakasagot sa ngayon. Pero hayaan mo, susubukan kong pilitin si Mama at si Papa. Siguro naman hindi sila makakahindi kapag nakita nila na mataas ang grade ko sa exam natin. Sana pumayag sila. Naniwala ako noon sa paliwanag ni Roslyn na gusto niya lang ako ipakilala sa parents niya para hindi mag-alala ang mga ito na baka wala siyang kaibigan. Ganon nga siguro kataas ang tiwala ko sa tinuturing kong kaibigan. Kaya naman kahit na ayaw talaga ni na Mama at Papa napayagan ako dahil masyado raw malayo ang probinsya ng Masbate ay wala na silang nagawa nang magpumilit pa rin ako na pumunta roon. Masaya akong ibinalita kay Roslyn na pumayag na nga ang mga magulang ko na magstay sa probinsya nila ng isang linggo. Magko-commute lang kami noon. Nakasakay kami sa bus kung saan matagal-tagal din ang magiging biyahe. Grabe, excited na ako. Ngayon lang ako makakapunta sa malayong lugar na hindi kasama si Mama at Papa. Oo nga, Althea. At sa wakas, makakapunta na ako sa pistahan ng probinsya. Huwag kang masyado ma-expect na malaking piyesta yun. Sa lugar lang kasi namin yon at hindi kasama ang ibang mga baryo. Maliit lang ang lugar namin. Halos kamag-anakan ng din namin ang nakatira. Ganun pa? Pero okay lang yun. Excited pa rin ako. Basta huwag mo akong papapayaan doon ha. Alam mo naman na ikaw lang ang kakilala ko roon. Oo naman. Bakit naman kita papabayaan? Bisita kita. Bisita talaga? Baka naman bisita. Tumawa lang siya ng mahina sa biro ko. Pagkatapos ay wala nang ulit nagsalita sa aming dalawa. Ang layo talaga ng naging biyahe namin. Halos makaramdam ako ng hilo dahil mas malayo kaysa sa inaasahan ko ang lugar ni na Roslyn. Tapos pagkababa namin sa may terminal, mag-aapon na noon. Akala ko ay sasakay kami sa masasakyan papunta sa lugar nila. Pero yun pala ay maglalakad lang kami. Hindi ako yung tipo ng tao na matatakutin. Pero ibang nararamdaman ko ngayong habang tinatahak namin ni Roslyn ang daan patungo sa maliit nilang baryo. Napapalunok ako ng laway kasabay rin ng kabog ng dibdib ko. Madilim ang paligid dahil walang mga poste na pwedeng magbigay ng liwanag sa dinadaanan namin sapagkat mukhang liblib talaga ang lugar na ito. Ang gamit kong ilaw ay mula sa cellphone ko. Nang mga oras na yon, hindi ko maintindihan kung ano ba nakakadagdag sa takot na nararamdaman ko. At napaisip ako, Bakit ba ako masyadong natatakot? Dahil ba madilim ang paligid at wala akong makitang mga kabahayan? O ibang mga tao bukod sa aming dalawa ni Roslyn? O dahil ba ang lamig ng simoy ng hangin dito sa probinsya? O baka naman dahil lagpas 12 na ng madaling araw ngayon, pero naglalakad pa rin kami sa tila kawalan. Kinakabahan na ako eh. Posible kong kinublit si Roslyn sa kanyang balikat. Kaya mabilis niya akong binatuan ng tingin. Roslyn, bakit hindi na lang tayo maghintay ng daraanan ng tricycle o habal-habal para makapunta tayo ng mabilis sa baryo nyo? Gabi na kasi 12 na. Bukod sa wala nang dumadaan na sasakyan sa ganitong oras, wala ring ibang pwedeng makapasok sa baryo namin, Althea.
Ha? Anong ibig mong sabihin? Pribado kasi ang baryo namin. Mga angkan lang namin ang pwedeng pumasok doon at hindi pwede ang mga taong labas. Lalo na kung hindi ka angkan ang magpapapasok. Ibig sabihin, kung tutuusin, ay bawal akong pumasok? Oo, pero dahil bisita kita at may paintulot naman mula kay Amang, kaya pumayag sila. Kung pribado ang baryo nyo, ibig sabihin noon ay pag-aari ng angkan nyo, buong lugar? Ganun ba? So, technically speaking, mayaman kayo. Hindi ako sigurado. Basta alam ko lang mula pa sa kanununuan namin ng lugar na yon at si Amang ang bagong pinuno. Oh, ngayon ko lang narinig yan sa'yo. Marami pa pala akong hindi alam tungkol sa'yo, Roslyn. Ikaw kasi hindi ka mahilig magkwento. Hindi ko alam na magiging tagapagmana ka pala ng baryo nyo sa hinaharap. Hindi naman. Mga lalaki lang pwedeng mamuno ng baryo namin. May paniniwala kasi na mas matagal ang buhay ng mga kalalakihan sa angkan namin. Maaga kasing namatay si Inang, kaya ang kuya ko na si Kuya Romel ang susunod na mamumuno. Kuya Romel? Oh, may kuya ka? May kapatid ka? Oo. Pero hindi mo nababanggit sa akin yon. Ang dami ko namang hindi alam tungkol sa'yo. Para naglilihim ka sa akin. Hayaan mo, makikilala mo naman siya mamaya. Hindi lang ang kuya ko kundi ang buong angkan ko. Kulang-kulang kalahating minuto rin ang nilakad namin hanggang sa matanaw ko na ang tila nag-aapoy na ilawan sa may hindi kalayuan. May pinasukan kami na maliit na gate na gawa lang sa mga kahoy. Halata ang kalumaan noon. Ang buong lugar ay napapalibutan ng kahoy na bakod na hindi ko matanaw kung nasaan ang hangganan. Halos 3 bahay lang natanaw ko sa loob ng bakuran. Ibig sabihin ay 3 pamilya lang nakatira doon. Masasabi ko na isang munting baryo talaga ang lugar na iyon. Hindi na rin madilim, hindi dahil sa may ilaw o poste, kung hindi dahil sa nakapalibot na sulok. Iyon marahil ang nagbibigay liwanag sa kanila sa tuwing sasapit na ang dilim. Mukhang hindi kasi naaabot ng daloy ng kuryente ang lugar na iyon. Masyadong makalumang paraan ng pamumuhay nila. Malayo sa nakasanayan ko. Amang, nandito na ako kami. Mula sa may kalakihan na bahay, lumabas doon ang isang may katandaan na lalaki at isang gwapo at makisig na binata na nasa edad 25. Napansin ko kaagad na nakatingin sa akin yung binatang lalaki pero agad akong umiwas ng tingin dahil nahihiya ako. Mabuti naman at nakarating ngayon ang ligtas. Kanina pa kami nag-aalala ng kapatid mo sinyo dahil baka kung napano na kayo sa may daan. Ang bati sa amin ni Amang. Alam niyo naman ho na walang gagalaw sa amin dito, Amang. At kung magkakataon man, alam niyo naman ho na kaya kong iligtas ang sarili ko. Alam ko naman yon, Roslyn. Ayoko lang na mapahiya tayo sa ating bisita ngayon. Siya nga pala, Amang. Ito nga pala si Althea, kaibigan ko sa syudad. Magandang gabi ho. Abay, napakaganda pa ng babae ng kaibigan mo, Roslyn. Nako, hindi naman ho. Althea, siya nga pala ang kapatid ko. Siya ang tinutukoy ko kanina na si Kuya Romel. Magandang gabi. Magandang gabi din sa'yo, Bini-Bini. Nailang ako noon dahil sa pagtawag niyo sa akin sa makalumang paraan. Napansin ko pa ang paniningkit ng mga mata ni Roslyn sa kanyang kapatid. Siguro ay hindi niya rin inaasahan na gano'n ang sasabihin ng kapatid niya sa akin. Buti na lang di na tagsalita na yung tatay ni Roslyn, kaya nawala na yung konting awkwardness na nararamdaman ko. Bakit kaya hindi na tayo pumasok sa loob ng bahay nang sa gano'n ay makapagpahinga na kayo at ng bisita mo, Roslyn? Masyadong mahabang naging biyahe nyo kaya dapat lang ay makapagpahinga na kayo. Tulog na rin naman ang iba nating angkan. Bukas na bukas ay ipapakilala kita sa mga kamag-anak namin dito sa baryo, Iya. Tiyak na matutuwa sila kapag nalaman nila na may bisita kami. Pero ngayon, kailangan mo na magpahinga, malalim na ang gabi. Ang utos ni Amang sa amin. Sige ho, salamat ho. Sige ho, Amang. Halika na, Althea, pumasok na tayo sa loob. Sige, papasok na ako kami sa loob. Sige, Iha. Kita-kita na lang tayo bukas sa umagahan. O kaya naman ay sa tanghalian na lang. Total, siguradong tatanghaliin na kayo ng gising itong si Roslyn. Dahil mga pagod kayo,
Sige ho, good night ho. May sariling silid si Roslyn sa kanyang bahay, kaya kaming dalawang magkasama sa loob. Dahil sa pagod ng katawan kaya nagpasya na kami ni Roslyn na mahiga na agad sa papag. Pagpasensyahan mo na nga palang kapatid ko. Ayos lang yun. Wala kasing kadalagahan dito sa baryo namin. Kung meron man, dalagita pa at kamag-anak pa. Kaya ganun yun. Huwag mo nilang pansinin. Okay lang. Oo nga pala. Sanay ka nga pala sa ganun. Ha? Anong ibig mo sabihin? Na sanay ka lang makabihag ng lalaki at makakuha ng atensyon. Kahit saan ka magpunta dahil maganda ka. Gusto ko sanang i-take as a compliment ang sinabi sa akin ni Roslyn. Kaya lang, may ibang dating sa akin ang tono ng pananalita niya. May iba akong naramdaman. Para bang may halong inggit at selos ang boses niya at ayaw ko sanang isipin na yun talagang nararamdaman niya sa akin. Sa loob-loob ko ay baka pagod lang kaming pareho. Kaya ganun ang tono niya at kaya ganun ko natanggap ang sinabi niya. Ano ko ba? Maganda ka naman ah. Maganda ka rin. Ang weird lang talaga ng society natin na kapag sinabing mapunti o kapag maputi ka, automatic na maganda ka kahit hindi naman talaga. Pero maputi ka at maganda. Kahit nga umitim ka, sigurado akong maganda ka pa rin. Ikaw nga eh. Morena ka at maganda. Kung totoo yan, ba't walang nagkakagusto sa akin? Lahat sila ikaw ang gusto. Lahat sila, ikaw lang ang napapansin. Kumunot na ang noo ko noon dahil ibang-iba na talaga ang tono ng pananalita ni Roslyn. Para siyang may sama ng loob sa akin na itinatago niya lang. Pero sa pangalawang pagkakataon, inisip ko na lang na baka pagod lang talaga kaming dalawa. Magpahinga na tayo, Roslyn. Masyado nang malalim ang gabi. Gusto ko pa naman gumising na maaga para maabutan ko ang almusal niyo rito. Gusto kong masubukan na mag-breakfast sa unang araw ko rito sa inyo. Sige, sasabihin ko kina amang na magluto ng espesyal at masarap na almusal para bukas. Kahit naman hindi na espesyal, kahit simpleng agahan lang, okay lang sa akin. Para ka namang iba niyan, hindi rin naman ako maselan at pihikan sa pagkain, alam mo yan. Kaya kahit anong nakahain, kakainin ko. Akala ko ay may sasagot pa sa akin si Roslyn. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod na lang siya sa gawi ko at saka siya natulog. At dahil hating gabi na at pagod na rin sa mahabang biyahe, kaya nakatulog na rin ako kaagad. Hindi ko alam kung bakit pero kahit sa kabila ng late ko ng pagtulog kagabi, ay maaga pa rin akong nagising kinabukasan. Pagkagising ko ay wala na si Roslyn sa tabi ko. Naibulong ko sa aking sarili. Gising na si Roslyn. Ang aga naman niyang yatang nagising. Nakakahiya naman. Baka ako na lang hinihintay nila. Baka ang alas 7 na umaga ay tanghali na sa kanila. Kailangan ko nang bumangon. Naginat lang ako sandali bago tuluyan na akong tumayo mula sa papag na pinagkakaigaan ko. Bubuksan ko na sana yung pintuan ng kwarto para lumabas na. Kaya lang, natigilan ako nang marinig ko ang seryosang boses ni Roslyn mula sa labas. May kausap siya at sa tingin ko ay ang kapatid niya yon. Para silang may pinagtatalunan. Alam ko na nagtatalo sila kahit nakapansin-pansin pa rin ang pagkontrol sa boses ni Roslyn. Tila ayaw niyang ilakas ang boses niya. Hindi ikaw ang masusunod dito, Kuya Romel. Ako ang masusunod dahil ako ang nagdala kay Althea dito. Ako? Bakit naman ako napasama sa usapan nila? At bakit nila ako pinagtatalunan? May ginawa pa ako? Ang naibulong ko sa sarili ko. Bakit ba ikaw na lang laging dapat masunod? Bakit ba hindi mo magawang sumunod sa akin, Roslyn? Kahit isang beses na sana, makinig ka sa akin at sumunod ka nang wala kang angal. Ang subat ni Kuya Romel kay Roslyn. Bakit naman ako susunod sa iyo, Kuya Romel? Ang galing mo rin kasi. Alam mo naman kung anong gusto kong gawin, di ba? Pero ikaw itong kumukontra. At saka, bakit pa pumasta ka ay para bang ikaw na ang pinuno ng baryo na kailangan ay sundin ko ang gusto mo para sabihin ko sa iyo, malakas pa si Amang.
Kaya huwag ka munang umasta na ikaw na ang pinuno at anumang oras ay pwede ka nang pumalit. Sumulayo naman si Amang sa gusto ko. Kaya rin sinabi ko, hindi ako papayag. Ako ang masusunod dahil ako ang nagdala kay Althea dito. Wala kayong magagawa. Bahala ka na, Roslyn. Basta ako kakausapin ko si Amang. Di kausapin mo. Sarili mo lang naman ang iniisip mo eh. Nagsalita ang hindi niisip ang sarili. Pareho lang tayo. Narinig ko na lang mula sa labas ang mabibigat na mga hakbang. Hindi ko alam kung sino yung umalis dahil hindi ko naman nakikita. Hindi ko rin alam kung lalabas na ba ako. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, hindi agad ako nakakilos. Nang sa hindi ko inaasahan na pangyayari, ay bigla na lang bumukas ang pinto na nasa harapan ko. Hindi ko akalain na papasok pala si Roslyn sa loob ng silid kung nasaan ako, kaya pareho kaming nagkagulatan. Althea, kanina ka pa gising? Hindi. Halos kagigising ko lang. Lalabas na sana ako kaya lang narinig ko naman na nagtatalo kayong dalawa ng kapatid mo, kaya hindi ko tuloy magawang makalabas. Pasensya na. Narinig mo yung pinag-uusapan namin? Oo, Roslyn. Pasensya na. Pero maniwala ka, hindi ko naman sinasadya na marinig ang pinag-uusapan nyo ni Romel. Napansin ko ang pagkunot ng noo ni Roslyn at kasabay noon ay ang pagiging seryoso na kanyang boses na magsalita siya ulit. Narinig mo lahat? Hanggang saan ang narinig mo? Hanggang doon lang naman sa pagtatalo nyo kung susundin mo ba ang kapatid mo na kahit na hindi pa naman ito ang leader nyo rito sa baryo nyo. Hindi ko alam kung kundi ko lang ba yung nakita ko. Pero agad na nagbago ang ekspresyon ni Roslyn dahil sa naging sagot ko. Para bang nakahinga siya ng maluwag at saka siya tuluyang pumasok sa kwarto namin. Nakakainis kasi si Kuya Romel Bakit? Ano bang pinagtalunan nyo? Gusto niyang ligawan ka at gusto niya na natulungan ko siyang ilakad sa'yo. Ang sabi ko ayoko. Pinipilit niya ako dahil talagang nagustuhan ka niya. Gusto niyang paglapitin ko kayong dalawa, yung tipong akong magiging tulay para sa kanya, papunta sa'yo. Siyempre bisita kita kaya cargo at responsibilidad kita. Ayoko mailang ka kung gagawin ko yun. Kaya kahit anong sinabi niya, hindi pa rin ako pumayag. Sabi ko, ako ang masusunod sa'yo dahil ako ang nagdala sa'yo rito. Yun pala pinagtatalunan niyo. Kaya pala masyado kayong seryoso. Pero salamat, Rosie, na kilala mo naman ako, di ba? Ayoko talaga na makipagrelasyon muna hanggat hindi pa ako natatapos ng kolehiyo. Alam ko, kaya nga hindi ako pumayag. At kung kukulitin ka naman ni Kuya Romel, kapag hindi mo ko kasama o kapag hindi ako nakatingin, isumbong mo siya sa akin kaagad. Oo. Siya nga pala, tara na at kumain ng almusal. Sa tingin ko naman ay nakahanda na yung agahan natin na niluto ni Amang at ni Tiang Salud. Tara na, para makilala mo rin ang iba namin kamag-anak na nakatira din dito sa baryo. Akala ko ay sa bahay na rin na yon kami kakain ng agahan. Pero hindi pala dahil lumipat pa kami doon sa isang bahay kubo. Dito talaga kami kumakain sa bahay ni Tiang Salud. Halika, nandito na ang lahat. Sige. Amang, nandito na ako kami. Mabuti naman, maupo kayo. Sige, paupuin mo ang bisita mo. Siya nga pala, siya si Althea. Ikinagagal ako ipakilala sa inyo ang nag-iisang kaibigan ko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napangiti lang ako ng konti kahit na medyo naiilang dahil diretso lang sila nakatingin sa akin ngayon. Kahit papano ay nabawasan ang kaba ko na makita ko na hindi naman pala sila ganon karami. Puro matatandang babae lang sila na nandito. Sa tingin ko ay nasa edad na 35 yung iba, 45 at saka 50. Habang dalawa lang ang lalaki, si Romel at si Amang. Ako nga pala ang Tiang Salud nila Roslyn. Masaya kami na napadpad ka dito sa lugar namin. Minsan lang na may makapunta dito na tagalabas. Hindi ko kasi matanggihan itong si Roslyn Siya lang din ho kasi ang matalik kong kaibigan sa Maynila. Kung ganon,
ay sana hindi mo pagsisihan ang pagpunta dito sa lugar namin. Nako, mukhang hindi naman ho. Sa mga pagkain pa lang ho na nasa harapan ko ngayon, parang kahirap na pong pagsisihan ang pagdayo ko rito. Kung gano'n, halina at kumain na tayo ng sabay-sabay. Huwag nating paghintayin ang bisita. Wika ni Amang. Ito ang tikman mo, Althea. Masarap to. Specialty to ni Chang Salud at Amang. Salamat, Romel. Kahit naiilang ako sa atensyong ibinibigay sa akin ni Romel, ay hindi ko na lang ginagawa pang big deal yun. Hindi ko naman kasi mapipigilan ang nararamdaman niya kung sakali man na nagugustuhan niya ako. Masarap naman ang pagkain nila. Kakaiba, pero hindi ganun kalasa, gaya ng nakasanayan ko. Pagkatapos naming mag-almusal ay sinamahan ako ni Roslyn sa ilog, kung saan daw sila naliligo. Kailangan ko na rin kasing makaligo dahil nanlalagkit na ang katawan ko. Siya nga pala, Roslyn, may iba pa kayong pinagkakaablahan sa baryo na ito? Pagbubukid o kaya ay pagsasaka? Wala, Althea. Wala naman kasing gagawa nun dito. Anong ibig mong sabihin? Hindi ba nasa pagsasaka o pamumukid ang mga kalalakihan dito sa baryo nyo? Purong natatandang babae lang nakita ko kanina sa almusal. Nasaan ba ang iba? Bukod sa Amang at Kuya Romel mo? Si Amang at si Kuya Romel lang ang mga lalaki rito. Wala nang iba. Ha? Bakit naman? Hindi pwede na maraming lalaki sa baryo na to. Nagkakagulo kasi ang mga angkan para sa posisyon kung sino ang mamumuno. Tinuturing na malas yun dahil nagkakagulong pamilya kapag nagiging kahaman sa posisyon. Pwede lang dumaming lalaki rito kung galing din sa iisang pamilya. Katulad ni Amang at Kuya Romel. Ipapasa lang kasi ni Amang ang posisyon niya kay Kuya kapag nagretiro na siya. Kaya yung ibang mga lalaki pinapadala sa ibang mga lugar ng mga kamag-anak din namin para doon na manirahan ang mamuno. Wow! Pakiramdam ko tuloy na sa ibang bahagi ako ng mundo dahil ngayon ko lang narinig na may ganyan pala kayong rules. Ibang klase, nakakamangha. Sige na, bilisan na natin maligo. Kapag nagbabad tayo, baka magkasakit ka pa. Wow, grabe naman pagkakonsern yan. Daig mo pa si na mama. Hindi ka kasi pwedeng magkasakit. Malapit na ang piyesta. Medyo napakunot ang noo ko sa pagiging seryoso ni Roslyn. Nagsabihin niya yon. Pakiramdam ko kasi may iba siyang ibig sabihin na siyempre dinaan ko na lang sa biro. Hindi naman siguro titigil ang piyesta niyo kapag nagkasakit ako. Di ba? Hindi ka talaga pwedeng magkasakit. Hindi talaga yun matutuloy kapag nagkasakit ka. Dahil hindi mo ma-enjoy yung festa namin, di ba? Akala ko naman may iba ka pang ibig sabihin eh. Tama ka naman. Sige, magbabalaw lang ako tapos umuwi na tayo. Mabilis lang lumipas ang araw sa baryo kahit napakiramdam ko ay ang tagal ng takbo ng oras dito. Nag-aanda na ako sa pagtulog ng mga sandaling yon habang si Roslyn naman ay nasa labas pa. Tumutulong siya sa pagkatay ng baboy dahil sa isang araw na ang fiesta. Uunahin na raw nilang lutuin ang mga putaing karne bukas kaya nagkakatay na sila ngayon. Habang ako naman ay pinapatulog niya na ng maaga. Nagtataka na nga ako sa pagiging maingat sa akin ni Roslyn eh. Ipinikit ko na lang ang mga mata ko hanggang sa segundo pa lang nang lumipas ay may narinig akong boses na nag-uusap sa labas ng bahay. Dahil gawa ng sasawali ang dingding ng kubo at luma na, kaya may mga butas doon na pwedeng silipan. Nakita ko na si Aling Salud yun at si Romel. May ilang metro din ang layo nila mula sa dingding, kaya kitang-kita ko mula sa butas ang tindigan nila at kung gaano kaseryoso ang ekspresyon ng mga mukha nila ng sandaling yon. Ano Romel? Hindi pa rin ba pumapayag ang kapatid mong si Roslyn sa gusto mo mangyari? Hindi mo pa rin siya napapayag? Hindi pa rin ako siyang Salud. Nainis na nga ako eh. Kung tutusin naman, mas maganda ang plano kong mangyari kaysa sa gusto niyang mangyari. Pag hinaharap din ang plano ko para sa ating lahat. Sakat nga yan, mas gusto ko pa rin ang plano mo, Romel. Kapag nagkataon, mapaparami mo pa ang angkan natin kapag nakapag-asawa ka na ngayon, di ba? Sayang talaga kung mapupunta lang sa pagiging alay ang babaeng yon. Ang nasabi ni Chang Salud habang ako
ay naibulong ko sa aking sarili. Alay? Sinong alay? Sinong babaeng tinutukoy nila? Yun na nga ang pinipilit niya pinapaitindi kay Amang at siyang salud. Na imbis na iaalay natin siya, bakit hindi na lang gawin ko siyang asawa? Nang sa ganon ay mabuntis ko siya at dumami pang angkan natin. Gusto ko rin na siyang mapangasawa mo. Ramdam kong malusog ang bahay bata niya. Maraming mga sanggol ang pwede niyang mabuo nang walang kahirap-hirap. Kaya lang, mahirap kalabanin ng kapatid mo, Romel. Lalo na't pumapabor sa kanya ang iyong ama. Biruin mo, hindi naman talaga niya kailangan na mag-aral pa pero namagpa siya si Roslyn na gusto niyang mag-aral sa Maynila. Pinayagan siya ng ama mo. Mahirap kalabanin si Roslyn. Alam ko naman ho yun, Chang. At saka, desidido na rin ho siyang gawing alay si Althea dahil malaki ang galit niya rito. Gusto niyang mawala si Althea sa landas niya dahil malaki ang inggit at selos niya nung magustuhan si Althea ng lalaki na gugustuhan niya. At sa katunayan noon yan, matagal na niya na itong gustong patayin. Pinigilan lang siya ni Amang dahil naisip ni Amang na gawin itong alay upang mapakinabangan kaysa ang patayin na lang ng biglaan. Parang tumigil ang ikot ng mundo ko nang marinig ko ang sinabi ni Romel. Kaya aling salot, halos mahugot ko ang sarili ko kung hinina. Dahil hindi ko inaasahan yon. Wala akong kalam-alam. Wala akong kalam-alam na kaya ako dinala ni Roslyn sa baryo nila ay para gawing anay. At higit pa roon, gusto niya akong patayin. Pakiramdam ko ng mga sandaling yon ay para akong binuhusan ng malamig na tubig. Nablangko ho ang isip ko at hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Papatayin ako ng kaibigan ko. Ang kaibigan ko pinagkatiwalaan ko ng sobra. Patuloy ang pag-uusap nila Aling Salud at Romel. Sa tingin mo ba, Romel? Kung sakali man, magugustuhan ka rin ba ng babaeng yon? Dahil baka naman kasi alam ni Roslyn na hindi ka rin magugustuhan ng taong yon kaya mas gusto nito na gawin na lang natin siyang alay para sa darating na piyesta. Sa tingin ko rin ho, siyang Salud. Ako nandam ko ay wala din akong pag-asa kay Althea. Kung ganon, di mas makabuti nga na maging alay na lang siya. Hindi mo naman kasi siya pwedeng pilitin. Alam mo naman na nirespeto at sagrado sa atin ang mga kababaihan na magiging iro o asawa ng miyembro ng ating angkan. Dahil sa kanila nakasalalay ang pagdami natin. Naiintindihan ko, Chang. Sa revelasyon na narinig ko, ang daming pumasok na katanungan sa isip ko. Ano bang klaseng nila lang sila? Sa palagay ko, kasi ay hindi sila tao. Ano pa sila? Ang panganawang kailangan kong isipin ay paano ako makakatakas ng ligtas sa baryo na to? Alam ko kasi na hindi ako basta-basta makakatakas lalo na at iisa lang ako samantalang sila ay isang buong angkan. Yak na magkakampi silang lahat. Ano naman ang magiging laban ko sa kanila? Ang dami nila habang iisa lang ako. Hindi ako makakatakas hanggat hindi plansado ang plano ko. Kung anong gagawin kong hakbang? Kung magkakamali ako, tiyak na mamamatay ako sa mga kamay nila. Gusto ko nang umiyak ng mga sandaling yun dahil sa sobrang takot at kaba. Pero alam ko ho na hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Halos hindi na ako nakatulog ng gabing yun sa sobrang pag-iisip na magiging plano kong pagtakas. Hanggang sa isang paraan lang naiisip ko kung paano at yun ay kunin ang loob ni Romel. Dahil tiyak nagagawa siya ng paraan para hindi ako maalay ni Roslyn. Kapag nangyari yon, may paraan pa ako para makatakas. Kinabukasan sinadya ko na hindi mo na masyadong kausapin si Roslyn dahil baka makalata siya na natatakot o kinakabahan ako sa kanya. Isinagawa ko na rin agad ang plano ko. Hi Romel, magandang umaga. Magandang umaga rin sa'yo, Althea. Okay na ba kung magpasama ako sa iyo sa ilog? Napansin kong medyo natigilan si Roslyn sa ginagawa niyang pagbabalat ng gulay. At sa kanya ako tiningnan. Ako na lang sasama sa iyo, Althea. Huwag na, si Romel na lang. Tama, ako na lang. Bakit si Kuya Romel ang gusto mong isama? Nakakaiya kasi kung maabala kita. Marami ka pa naman ginagawa dyan. Hindi, you're okay lang.
Ako nga niyayaya eh. Hindi naman ikaw. Tapusin mo lang ginagawa mo dyan, Roslyn. Tara na, Althea. Pumunta na nga kami ni Romel sa ilog at doon ko na mas pinagtuunan ng pasisen ang pang-aakit sa kanya at pagpaparamdam na may gusto rin ako sa kanya dahil gaya sa narinig ko sa kanila kagabi. Nilirespeto at sagrado ang mga babae na magugustuhan ng miyembro nila. Inubad ko ang suot kong damit at iniwan ko lang ang bra at short ko. May nilain ho ako kaya hindi naman problema sa akin ang magubad sa harap ng lalaki. Liberated sa madaling salita. Maliligaw ka pala? Akala ko mag-iilamos ka lang. Oo, ang banas kasi. Bakit? May kailangan ka bang gawin? Hindi mo naman ako kailangan bantayan eh. Pwede ka nang umuwi? Hindi, gusto pa kitang makasama. Kung ganun, sasamahan mo din ba ako sa pagligo? Oo naman, kung yan ang gusto mo. Dali-dali niya na nga ang hinubad, ang damit niya rin. At saka sabay na kaming lumusong sa tubig. Ang lamig. Buti naman at hindi ka na naiilang sa akin, Althea. Akala ko hindi mo ako papansinin. Pasensya ka na ha. Ayoko kasi ng mga lalaki na mahilig manguna sa pagpapahiwatig doon kanilang nararamdaman. Gusto ko kasi na ako yung una para hindi ako naiilang. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka siguro maniniwala kung sasabihin ko sa'yo. Hindi Maniniwala ako kahit anong sabihin mo. May gusto kasi ako sa'yo. Talaga? Oo, kaya lang pinipigilan ko kasi kapatid ka ng kaibigan ko. Hindi ba nakakainang yun? At saka alam ko kasi na baka hindi rin ako magtagal dito dahil isang linggo lang naman ako dito sa baryo nyo. Kung aalis ako, baka masaktan ka. Hindi mo naman kailangan umalis. Pwede ka namang manatili rito sa amin kasi gusto rin naman kita, Althea. Kung papayag ka, gusto kong maging asawa ka. Ang taas naman yata agad ang gusto mo mangyari. Akala ko ay girlfriend and boyfriend muna. Pasensya na kung nabigla ka. Pero kahit anong gusto mo, gusto ko rin. Kung gusto mong ligawan muna kita, liligawan kita. Gusto kong ipakita sa iyo ang tunay kong nararamdaman. Nang mga sandaling yon, alam ko na ho agad na nahulog na si Romel sa patibong ko. At siya ang aking gagamitin para makatakas ako. Dahil katulad ng narinig ko sa usapan nila, gusto niya akong gawing asawa. Sa paraan na yon, hindi ako mapapatay ng basta-basta ni Roslyn. Hindi ko pa alam ang isasagot ko sa iyo, Romel. Pero pwede bang kitain mo ako mamayang hating gabi? Mamayang hating gabi? Hindi pwede. Bakit? Bawal sa amin yung ganon. Gustuhin ko man pero kailangan kong respetuhin ang babaeng nagugustuhan ko. Wala naman tayong gagawing masama. Mamayang hating gabi ko kasi ibibigay ang sagot ko sa iyo sa alok mo na pagstay ko dito sa inyo. Talaga? Oo, pero bigyan mo lang ako ng konting panahon para pag-isipan ang magiging sagot. Mamayang hating gabi, doon mo malalaman ang aking desisyon. Sige. Nang makabalik kami sa bahay at nang nagbibihis ako sa kwarto ni Roslyn, ay bigla na lang siyang pumasok doon. Halata sa mukha niya ang galit at inis. Pero alam ko na hindi niya iyon pinapaalata masyado sa akin. Lihim akong napalunok ng laway. Nakaramdam agad ako ng takot. Hindi tulad dati, napayapa ang nararamdaman ko sa tuwing kasama ko siya. Ibang-iba na ngayon. Lalo na't nalaman ko nga na may balak siyang patayin ako. Ano yon, Althea? Ano yon, Roslyn? Bakit bigla mong nilalapitan si Kuya Romel? At iyayaya mo pa siya na samahan ka niya sa ilog? Akala ko ba hindi mo siya gusto? Bakit biglang nagbago ang pakikitungo mo sa kanya? Ang totoo niyan, gusto ko talagang kapatid mo, Roslyn. Gusto ko siya. May nararamdaman ako para kay Romel. Hindi ko lang sinabi sa'yo dahil baka masamain mo yon, lalo na kaibigan kita. Nagsisinungaling ka? Hindi ako nagsisinungaling, Roslyn. Sinubukan ko na hindi ko gustuhin ang kapatid mo pero nagugustuhan ko na talaga siya.
habang tumatagal na nandito ako, lalong lumalalim ang pagtingin ko sa kanya at hindi ko na nagawa pang iwasan. Pwes, hindi mo siya pwedeng magustuhan. Nabigla ako na biglang lumakas ang boses niya. Susugurin niya na sana ako, pero mabilis na pumasok si Romel sa silid, kasunod ang kanilang ama. Hindi mo na siya pwedeng saktan, Roslyn. Nasabi ko na kay Amang at pumayag siya sa gusto ko. Hindi. Matutuloy pa rin ang fiesta kahit na anong gawin niyo. Roslyn, saan ka pupunta? Roslyn! Nang umalis si Roslyn, ay agad na sumunod ang matanda. Kaya kami na naman ni Romel ang naiwan doon. Nang mga sandaling yon, alam kong naisa sa katuparan ko na talaga ang aking plano. Sinaktan ka ba niya? Sabihin mo sa akin. Hindi niya ako sinaktan. Pero bakit pagalit na galit siya? May nagawa ba ako? Mali ba na nagustuhan kita? Hindi. Wala kang mali. Matagal na talagang may kinikimkim na galit, selos sa'yo si Roslyn. Kaya ganun siya. Pero hanggat nandito ako, hindi kanya masasaktan. Salamat, Romel. Huwag mong kakalimutan yung usapan natin mamayang hating gabi. Panay ang tingin ko sa aking relos. Binabantayan ko na sumapit na ang alas 12. Buti na lang at hindi ko kasama si Roslyn sa silid dahil doon siya sa tiyang salon niya natulog. Narinig ko na hindi siya pinatulog katabi ko ng ama nila o ni Romel dahil yata baka patayin ako ni Roslyn. Tahimik na ang buong baryo dahil na rin maaga silang natutulog rito. Dala ko na sa katawan ko ang mahalaga kong gamit. Bala ko kasing iwan na yung mga damit ko. Cellphone at wallet na lang ang dala ko. Hindi nagtagal ay may hihinang katok na ang narinig ko. Si Romel yon kung saan agad niyang inilagay ang hintuturo niya sa kanyang bibig. Sinyales na huwag akong maingay. Dumiretso kami sa labas ng bahay. Doon talaga ako pumesto, malapit sa may sulo dahil gagamitin ko yun mamaya. Ano nang kasagutan mo, Althea? Payag ka na ba na dumito na sa amin? Payag ka na bang maging nobya ko? Bakit naman ako papayag? Nakita ko ang pagkunot ng noo ni Romel dahil sa sinabi ko. Tila ay naguluhan siya. Nang mga sandaling yon, ay inipon ko na ang lakas ng loob ko dahil kailangan kong magtagumpay. Ano? Anong ibig mo sabihin? Hindi kita gusto, Romel. At kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Hindi na ako nagdalawang isip at mabilis kong tinabig yung sulo na nasa tabi namin. Natumba yun kaya naman mabilis siyang napalayo sa akin. Kinuha ko rin yung isang sulo pa at hinawakan yun ng mahigpit. Niloko mo ako. Niloko mo ako. Dahil niloko niyo lang din ako. Alam ko ang balak niyo. Gagawin niyo akong alay. Ano pa kayo, ha? Ano klase kayong tao? Hindi kami tao. Mabilis akong napalingon sa may gilid nang biglang sumulpot doon si Roslyn. Wala siyang sapil sa paa. Namumula rin ang kanyang mga matang nakatingin sa akin ng diretso. Tila natuyuan ako ng sariling dugo nang makita ko na naging pula rin ang mga mata ni Romel. Ang kanyang mga kuko ay tila unti-unting humaba at tumulis. Nabalot ng takot ang buong sistema ko. Hindi sila mga tao. Aswang? Aswang kayo? Aswang? Oo, mga aswang kami. Lahat ng tao sa baryo na to. Mga aswang. Mas maliit ang tsansa mo na makatakas ka pa, Althea. Tama rin talaga ang duda at hinala ko na tatakas ka. Alam ko naman kasi na hindi mo gusto si Kuya Romel. Kaya nagtaka ako kung bakit biglang nagbago ang ihip ng hangin. Bigla mo na lang nilapitan si Kuya. Niloko mo lang siya. Niloko mo lang din ako, Roslyn. Akala ko kaibigan kita. Dahil kinuha mo ang lahat ng gusto ko. Pati ang lalaking gusto ko, nagkagusto sa'yo. Si Art. At bakit isinisisi mo yan sa akin? Hindi naman akong gumawa ng dahilan para magustuhan ni Art. Siya ang nagkusa na magkagusto sa akin. Kaya mas lalo akong nagalit sa'yo. Dahil lahat ng tao gusto ka. Kahit wala ka namang ginagawa. Ngayon, mamamatay ka sa mga kamay ko. Sakto naman at alas 12 na rin ng gabi. Kung papatayin kita, matuturing na alay ka na namin. Hindi niyo ako mapapatay. Mabilis kong ibinato sa paanan nila ang isa pang sulo na hawak ko.
Kumalat ang langis noon at ang apoy, kaya nakakuha ako ng pagkakataon para tumakas. Nagpanik sila sa ginawa ko, kaya mabilis ang aking ginawang pagkilos. Madilim ang paligid, pero hindi ko yon ininda. Dumaan ako sa masukal na bakuran. Tumatakas na nanay. Tulungan niyo ako muliin siya. Kitang-kita ko ang mabilis at sunod-sunod na pagbukas ng pinto ng mga kabahayan ng buong baryo. Lahat sila ay naging katulad ni Roslyn at Romel. Gulong-gulo ang kanilang mga buhok, ang haba ng kanilang mga kuko at pangil. May ilan pa na naglalaway na rin, na puno ng takot ang buong sistema ko. Alam ko kasi na kapag nahuli nila ako, mamamatay na ako. Nagtago ako sa isang malaking puno. Wala ka nang matatakbuhan, Althea. Tanggapin mo na lang ang iyong kapalaran. Kapalaran na mamamatay ka sa mismong mga kamay ko. Ang pangkagalaiti ni Roslyn habang nasasabi ko sa sarili ko. Hindi ako papayag na dito ako mamamatay. Kailangan ko nang makarating sa may gate. Kailangan ko nang makalabas dito at hingi ako ng tulong. Pero bago yon, kailangan ko munang masunog ang buong lugar na to. Muli akong kumilos. Kahit hindi ko nakikita ang dinadaanan ko, ay nagpatuloy pa rin ako. Hindi ako tumigil. Sinigurado ko na hindi ako makakagawa ng kahit na anong ingay dahil sigurado ako na naghahanap na silang lahat sa akin. Nandito ang nanay. Nandito siya. Nandito siya, Romel. Amang. Pasigaw na tawag ni Aling Salud. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag ka nang tumakas pa. Kasalanan mo rin naman kung bakit nangyari sa'yo to. Kung tinanggap mo na lang sana ang pag-ibig na pamangkin kong si Romel, hindi ka sana magiging alay. Hindi ako magkakagusto sa isang aswang. At hindi rin naman kita magugustuhan para kay Kuya Romel. Mas gugustin ko na mamatay ka na lang ng tuluyan. Biglang sumulpot si Roslyn. Napatingin na rin ako sa paligid ng mula sa dilim ay naglabasan din ang ibang mga kababaihan na aswang. Hanggang sa maya-maya pa ay sumulpot na rin si Romel kung saan ay tumabi siya sa tabi ni Roslyn. Ang huling lumabas sa dilim ay ang kanilang ama. Kitang-kita ko ang pagtaas at pagbaba ng aking dibdib dahil sa lalim ng aking paghinga. Wala ka ng ibang matatakbuhan, Iya. Ikaw na lang ang pipili ng kapalaran mo. Kung magpupumilit kang tumakas, papatayin ka namin. Gagawin ka naming alay. O tanggapin mo ang pag-ibig ng anak kong si Romel. Amang, ayaw ko. Hindi niyo ba nakita? Tatakas siya. Wala siyang gusto kay Kuya Romel. Patayin na lang natin siya. Kailangan ng kapatid mo ang mapapangsawa. Kailangan niya ng babaeng ito para makagawa ng mga supling upang hindi maubos ang angkan natin. Gusto ko siya nga maging alay. Tatakas at tatakas lang din naman siya. Kapag pinatay na natin siya, pasok siya sa pagiging alay natin, Amang. Kuya, makinig ka sa akin. Hindi ka niya magugustuhan. Lulukuhin ka lang niya. Kailangan ko ng mapapangsawa, Roslyn. Sa tingin ko naman kung magiging mabait ako kay Althea, matututunan niya rin akong mahalin. Hindi. Hindi ko ibibigay ang gusto niyo. Papatayin ko si Althea. Nang makita ko na pasugod na si Roslyn sa akin, mabilis na umarang si Romel, kaya napunta ako sa likuran niya. Nagkagulo ang lahat upang pigilan si Roslyn, habang ako naman, kinukuha ko ang pagkakataon na yon para muling tumakbo papalayo. Hindi nila ako napansin na may madaanan akong sulok. Inugot ko yon mula sa lupa at mabilis na dinikit yon sa mga anaw na bubong ng bahay, kung saan mabilis na kumalat ang mga apoy. Nakatakas na siya ulit. Bitawan niya ako. Sinusunog niya ang ating mga bahay. Sinabi ko na sa inyo, patayin na lang natin siya. Hindi ako papayag na gawin niyo akong naalay. At mas lalong hindi ako papayag na maging asawa ng isang aswang at hayaan na dumami pa kayo sa mundong ito. Muli kong idiniit ang apoy sa sawali at anaw na bubong ng bahay. At sa isang iglap, ay nagsimula na ang pagkalat ng apoy. Ibinato ko rin sa daan yung gasera at sinindihan din yon. Kaya nagkaroon ng harang na apoy ang dadaanan nila. Kaya hindi nila magawang makalapit sa akin. Lintik ka talaga, Althea. Papatayin kita. Hahanapin kita. Wala kang ibang pagtataguan. Mahanap at mahanap kita. Hindi ako natatakot sa iyo, Roslyn. Hihintayin kita.
kung mahanap mo ko o kung magagawa mo pa bang makalabas dito kasamang mga angkan mo. Dahil kung hindi, magkita-kita na lang kayo sa impyerno kung saan talaga kayo nababagay. Bumalik ka dito, Althea. Bumalik ka rito. Nang tuluyan ng lumakas ang apoy, doon na ako nagsimulang maglakad at tumakbo pa alis. Bit-bit ko pa rin sa kamay ko ang isang sulok. Naririnig ko ang sigawan nila at ang pagtawag nila sa pangalan ko habang patuloy akong tumatakbo papalayo. Pero hindi ko na sila nilingon pa. Nang lumabas ako ng gate ay sinindihan ko rin gamit ang sunod na dala ko. Ang kahoy na gate noon, kaya naglikha doon yon ng apoy. Sinigurado ko na hindi na talaga sila makakalabas sa impyerno na baryo na yon. Nang makabalik ako sa Maynila, kinuwento ko sa mga magulang ko ang nangyari. Dahil alam nila na alam ni Rosie ng bahay namin, kaya naman nagpasya sila na lumipat na kami ng bahay. Lumipat na rin ako ng school kung saan ay wala na rin akong naging balita pa kay Roslyn. Hindi ko alam kung nabuhay pa siya, pati na rin ang kanyang angkan, o baka naman tuluyan na sila nasunog sa baryo na yon. Pero kung hindi naman masamang pakinggan, hinihiling ko na sana ay napasama na lang sila sa sunog at tuluyan nang naging abo.